aking dear brother, Attorney Glenn Chong. Hi, brother. How are you? Hello, Ate Claire. Here, we're preparing for the eve of the elections na at the end of the day, dadayain lang naman pa ni George Garcia at ni Lisa Marcos. Anyways, Ate Claire, thank you for having me in your blog again. Sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. And for everyone else around the world, magandang araw po sa inyo. Yes, Attorney Glenn, nung nakaraang araw ay pinag-usapan natin yung complaint ni John Lee na kung saan nga ay na-calibrate na doon sa SD card or doon sa electoral return o election return ang mga kandidato ng mga alyansa. So, inulat natin yan, inaware natin ang ating mga kababayan, nag-viral yan, then inaware ko din ang ating mga kababayan nung sinabi mo na si John Lee ay hinahunting ng mga police or binigyan ng show cause. Thank you, Ate Claire. Thank you. Yeah, gustuhin ko man interviewin si John Lee. Alam ko na, medyo may pag-alinlangan sa puso niya ngayon, pero minabuti ko nang ikaw ang magpaliwanag. Ano na po ang update diyan sa complaint ni John Lee sa malaking dayaan sa atin sa Pilipinas? Unang-una, Ate Claire, balikan muna natin para ma-refresh ang ating mga kababayan dito sa story ni John Lee. So, no May 6, nagkaroon po ng final testing and sealing sa precinct number 240 in Barangay Santo Niño, Butuan City. So, si John Lee is the accredited poll watcher of Mayor Ching Plaza. Ang kandidato doon pagka-mayor ay si Mayor Ching Plaza, yung dating inappoint ni President Duterte as PISA Director General. Yeah. Philippine Economic Zone Authority. Director General siya dati dyan. Si President Duterte ang nag-up talaga sa kanya. So ngayon tumakbo siyang mayor ng Butuan City. So kasama sa kanyang linya dyan, yung mga kaibigan ko, nandyan si Pastor Tiwakin, and then ang kalaban naman ay si Lau Fortun. So si Ching Plaza ay may 9 na konsihal. Si Lau Fortun ay may 12 konsihal. So, kumpleto yung Lau Fortun. So, eto na. Nung umaga ng May 6, pumunta si John Lee doon sa kanyang presinto na na-assign sa kanya. And then, ang binigay sa kanya ay test ballot number 9. Kasi po, mga kababayan, sa final testing and sealing, 10 test ballots ang iti-test nila. So, yung 10 test ballots na yan, i-distribute yan. So, sige, mag-shade kayo kung ano-anong i-shade niyo dyan ng mga kandidato. And then, titingnan natin sa resibo. So, ang sa kanya is test ballot number 9. So, ang binoto niya ay si Ching Plaza plus yung 9 councilors. Yeah. Nung lumabas yung resibo, tumugma naman ang resibo doon sa kanyang balota. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen, yung election return, yung resulta ng halalan, binalikan nila yung ballot number 9. Ang lumabas sa ballot number 9, sa halip na si Mayor Ching Plaza, ay si Ching Plaza for Mayor, at yung 9 councilors, ang lumabas ay si Lau Fortun, plus 12 councilors. So paano nangyari yun? 9 na councilor lang ang binoto niya, bakit naging 12? At kaalyado ng isang team. Kumbaga, 12-0 at 13-0 ito, 13-0. 0 ang kalaban. Oo. So, napag-alaman ko na sa Butuan, it's been like that for 4 terms. 4 terms na yata na palaging 0 ang kalaban. From mayor all the way down to konsehal, which is statistically improbable. Yeah. Hindi pwedeng mangyari na lahat ng konsehal ng isang team mananalo, lahat ng konsehal ng isang team matatalo, and for 4 consecutive terms. Yes. So, eto na ngayon. Nakita nila doon sa election return. Ito yung resulta ng election. Na yung test ballot number 9, si Lau Fortun ang lumabas. Ang 12 councilors. Sa halip na, iyan yung complaint ni John Lee. Yan yung complaint niya sa COMELEC. Sa electoral board. So, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 councilors. Ang actual na binoto, si Ching Plaza plus 9 councilors ni Ching. Kumbaga, both streets siya sa Plaza Team Plaza, bagong Butuan. Kasi yung kabila naman,
1-1. So, eto na. After nung test ballot number 9, binigyan uli siya ng isang test ballot number 10. Yung test ballot number 10. At sinabi ng Electoral Board, sige, iboto mo yung dalawa. Si Ching Plaza tsaka si Lau Forton. So, tinest nila. So, ang binoto niya si Ching Plaza at si Lau Forton, dalawa. I expected overvote yan. Tapos, kasi isa lang man ang iboboto mo for mayor. Tapos yung konsihal, yung siyam na konsihal ni Ching Plaza ang binoto niya. So true enough, paglabas ng election return, ng resibo, nandyan sa kanyang complaint, sa kanyang salaysay, official na salaysay niya, pero yung mahan niya yan, mga kababayan, makikita nyo naman. Ang lumabas ay tugma naman sa kanyang balota. Si Ching Plaza at si Lau Forton naging overvote. So overvote yan sa resibo. And then, yung konsihal na siyam ni Ching Plaza ang lumabas doon sa resibo. Now, tiningnan uli nila sa election return for test ballot number 10, ang lumabas, hindi overvote. Hindi na overvote, naging Lau Forton na plus 12 councilors. So ngayon, Claire, mga kababayan, mapipinpoint natin kung saang punto tayo dinadaya ng makina. Tulad na ng sinabi ko, ang daya nasa loob ng makina. Nasa loob ng makina. In this case, sa Miro machine. Sa sistema ng Miro. So, mapipoint mo using this official statement ni John Lee, yung kanyang salaysay, na at ang balota pag pinasok, lalabas yung resibo, tutugma. Pero the moment magbilang ang makina doon, papaguhin niya. So yun yung sa election return. Iba na. So ulitin ko, ang point of inflection ng dayaan, ay hindi sa balota at sa voter receipt. Magtutugma yan. The moment ipasok ang balota at lumabas yung resibo, magtutugma yan, pero pag binilang na ng makina yung boto, iba na ang iboboto niya. Iba na ang bibilangin niya. So, yung election return, that's a cheated document. Based on that, sa kanyang sinabi, sa official statement ni John Lee, the election return becomes a cheated document. A document that bears a falsity. It's false. So kahit pa i-transmit mo yan sa munisipyo, i-transmit mo yan sa COMELEC server, i-transmit mo yan sa transparency server, tutugma yan. Dahil isa lang ang source nila. Niyari yan sa loob ng makina sa presinto. So, everywhere, kahit saan mo ibato yan mo yan sa munisipyo, ibato mo yan sa COMELEC, ibato mo yan sa transparency server, cheated na yan. Dinaya na yan. So, doon pa sa makina, doon ang daya. It is something na hindi natin nakikita. And that's what people must know. Kasi, there is, ito, mga kababayan, Ate Claire, tinawagan kita, pinakiusapan kita kung pwede i-post kasi nga, ginorgor ako. Tinanggal nila ako sa Facebook 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. That's how insidious that George Garcia is. Because he wanted to please his boss, si Lisa Marcos. So, nakiusap ka ako kay Ate Claire nga kung pwede ipalabas na hinahunting ng kapulisan at ng COMELEC si John Lee the following day. Kasi binulgar ko, actually nangyari yun June 6, di ba? Ate Claire, June 6. May 6. May 6 pala, May 6, sorry. Natanggap ko, nangyari yun May 6 ng umaga. Na-report sa akin May 6 ng gabi. Natanggap ko yung document na binigay ko sa iyo, Ate Claire, yung pinapakita natin alas 2 ng umaga ng May 7. Itong mga documents na to. Ito, yan. Natanggap ko yan alas 2 ng umaga on May 7 kasi nung last na nag-usap kami alas 10 ng May 6 ng gabi, ang sabi ko, hindi ako magsasalita kung wala akong evidence na paghahawak. Dapat may ebidensya akong paghahawakan. Kasi alam ko naman, ang COMELEC, ang sindikato sa COMELEC, ang sindikato ni George Garcia, lilinawin ko yan, is after my head. Hindi nga lang nila ako mapinpoint kung saan nila ako titirahin kasi so far, malinis naman yung mga pinalalabas kong dokumento. It can stop in court. So, natanggap ko yan alas 2 ng umaga ng May 7. Pero hindi galing kay John Lee. Hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan. Iba. Yung mga concerned na
Hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan, Ate Claire. Ibang I tao nagbigay sa akin. see. Ibang tao. Okay. Pinadala 2 a.m. Kapalo ang isa 4 a.m. 4 a.m. Ibig sabihin, hindi natutulog yung mga tao doon because they were so concerned. Takot sila sa nangyari nung na-discover it. Well, they discovered it by chance. Yeah. So, the following morning, dahil may telephone number dyan, may pangalan, may pirma, kinontak ko si John Lee. At naka-English kasi yan eh. So, I translated it back in Cebuano because Butuan is Cebuano and I speak Cebuano. So, nagbisaya kami. Para klaro. And pinandindigan niya yan. So, that's when, nung pumunta na ako dun sa Comelec, nung sinigawan ko si George Garcia at hinamon ko na bumaba ka dyan, nandito na ako sa harapan mo, sa bakuran mo, sinugod na kita, bumaba ka dyan, huwag kang magbakla-bakla. Sinabi ko na yan. Nulgar ko na yan. Yep. You see, Ate Claire, mga kababayan, pinapakita ko sa inyo na hindi ako takot sumugod sa lugar ng mga demonyo. Correct. Sinugod. Buti na lang, kasama ko si General Rio, kasama ko si General Romeo Poquis, si Captain Ray Valeros. Yung People's Initiative, at least may backup ako. Pero, kahit naman ko ako lang mag-isa, pupuntahan ko pa rin, susugurin ko pa rin. Kaso nga lang, wala akong sound system. Sila may sound system. So, napantala ko na. Actually, Ate Claire, nung nagsimula ako magsalita, ang mga pulis ang unang nakita kong nakinig. May mga pulis dun eh. Ang mga pulis ang unang nakita kong nakinig. Tapos may fair sa harap ng Comelec noon, may fair. Tapos nakita ko na din yung mga tindera, nakaharap na sa akin. Kasi nasa likod kami nila eh. Nakaharap na at nakikinig. Tapos sa dulo, may mga foreigner. Sa kabilang side naman, may mga foreigner na nag-wave, nagta-thumbs up. Kaya nag-English na naman ako dyan. Tapos sabi nga ng kaibigan ko, attorney, ay, sandali. Ayan, 469,000 views na yan ngayon, Attorney Glenn, at saka maraming share na rin, ano? Ayan, kapopost lang natin yan. So talagang, ayan nga, talagang matapang mong inilahad. Sa mga nag-post ito, maraming salamat. Sabi nga ng kaibigan ko, Ate Claire, attorney, kung nakita mo lang, pati ang mga kabayo sa kalesa nakikinig sa iyo. Pati daw yung mga kabayo. Di ba? Pati mga... Ate Claire, sa Roma yan eh. May mga maraming turista dyan eh. Yun nga, may marami ako nakita. They were, hindi nila naintindihan because I was speaking in English, but they were, nagta-thumbs up sila. So, nag-English. Tapos pumalakpak yung iba, tapos nagbibideo sila. So ngayon, sabi ng kaibigan ko, attorney, pati yung mga kabayo sa kalesa nakikinig sa'yo. In other words, anyway, I attend that day because, di ba ang opening statement ko, George Garcia, ilang milyong Pilipino ang dadayain mo sa darating na halalan ngayong Lunes. Di ba? That's as categorical allegation as it can be. Pero anong ginawa ni George Garcia, mga kababayan? Kinaspan ba ako? Hindi. Bumahag George Garcia. George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? 1 milyon. I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan. Yan, okay. Pinakita lang natin, brother. Okay, go ahead. Going back. That's actually 10 minutes and 50 seconds. 10 minutes. Yung kay General Romeo po, yung first part lang yun. So, pinapakita ko sa buong sambayan ng Pilipino na wala akong takot. Sugurin sa bakuran mismo ng Comelec, hamunin yung kanilang, actually yung 7 eh. Yung chairman at yung 6 na commission, sinabi ko, bumaba kayo lahat dito. Sagutin nyo ako. And then ito, balik tayo kay John Lee. The following day, May 7, May 8, nandun na ang kapulisan at ang Comelec sa kanyang bahay, pinaghahanap na si John Lee na parang wanted. Nag-issue pala ang Comelec ng show cause order, mga kababayan. Pinapasagot siya. So nag-issue siya ng show cause order. So kawawa naman si John Lee, hindi naman siya sanay sa ganyan. So nahirapan akong kontakin. Pero nakontak ko, sabi ko, tulungan kitang sumagot. At huwag kang mata.
Yeah, Ate Attorney Glenn, Claire? kapag ganyan ba, magtanong lang ako, no? Tama ba yung ginawa ng COMELEC na mag-issue ng show cause order instead of solusyonan yung problemang idinadaig niya? Good point. Good point. Sa Yeah. halip na i-recall yung mga CF cards or memory cards or whatever they call it now, sa halip na i-recall yung lahat sa Butuan City, i-forensic investigation, palitan, i-forensic investigation, ay yung witness na tuloy ang dinidiin ng COMELEC. Nakita niyo mga kababayan? Ang inisyuhan ng show cause order, yung innocenting witness, hindi yung mga electoral boards o ako ang COMELEC, inisyuhan ko ng show cause order, yung electoral boards. Anong nangyari dyan? Ibalik niyo yan dito. Imbestigahan natin yan. Palitan namin yan ng bago. At ipakita natin sa publiko na walang magic dyan. But that's exactly not what the COMELEC is doing. Ang diniin ay yung testigo. Oh. So imagine mo, mantakin mo, para si John Lee na wanted na pinaghahanap ng mga pulis at ng COMELEC. And then, pumunta pa raw, ay hindi raw kasi definite naman yung sinabi sa akin. Pumunta mga pulis at ang COMELEC doon sa bahay ni Ching Plaza, nag-aabang din doon sa kanya. Imagine. Para magpaliwanag din. Hindi, hinahanap nila doon si John Lee. Hindi lang doon sa bahay ni John Lee, doon sa bahay ni Mayor Ching Plaza. Hinahanap din nila. So then, the following day, May 8, alam nyo, si John Lee pumunta mismo sa COMELEC at hinanap yung show cause order. Okay. Si John Lee, I think he was encouraged na sinabi ko naman sa kanya, tutulungan kita. Yayariin natin ng COMELEC dyan. Sasagutin natin yan. In fairness, hindi ito bigay sa akin ng dokumento. Somebody else na concerned talaga. Alas 2 ang umaga, alas 4 ba. That's in my email. Makikita nyo naman. So, siguro na-embolden siya, pumunta siya doon sa COMELEC at hinanap ang show cause order. At ito ang sinagot ng local, ni-recall ng national office ang show cause order. Siguro, Ate Claire, natakot sila dahil pinost mo the day before na pinaghahabol nila si John Lee. Yeah, binunyag natin yun eh. Kaya napaka-effective nitong ating platform, no? Kasi natatakot yung mga... But I believe that this platform is very effective. Nakita nila na binulgar na natin na pinaghabol nila si John Lee na parang kriminal. When in fact, he was only telling the truth. So nung pumunta si John Lee the following day, kahapon, hiningi yung show cause order. Ang sabi ng local COMELEC, ni-recall ng office sa Manila. So wala na siyang show cause order. Ngayon, natakot, mga palangga. Good! Oh, natakot. Hindi, ang tingin ko rin, ayaw ni George Garcia na pag-usapan yung dayaan. Kasi nga, takot siya na siya ang siya ang sisisihin ni Lisa Marcos kapag hindi successful yung kanilang cheating operation. Tulad nito, Ate Claire, mga kababayan, nakita ninyo yung YouTube video ko, yung 1 hour and 47 minutes. About dayaan. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat ng ebidensya na diniscuss ko. Then ngayon, si Jimmy, nakita niya sa kanyang Facebook kasi shinare niya yung link. Nakalagay, we flag this post because it contains false information. Yung video daw, we flag this post and we are putting it notice dahil it contains false information. According to our independent fact checkers, it contains false information. Ang point number 1 ko is, which part is false? Alin ang false dyan? Okay? O, sinong fact checker? Hindi pinangalanan. Ito mga kababayan, tingnan niyo yung insidious machination ng COMELEC. Hindi pinangalanan kung sino yung independent fact checker para ma-trace ko. Kasi I'm willing to challenge them. Patunayan nyo na false yan. Because hindi false yan as far as I'm concerned. In fact, kung false ang pinagsasabi ko, kinasuhan na ako. The fact is, si Smartmatic, hindi ako kinasuhan ng defamation. When in fact, ang mga pinagsasabi ko is very defamatory to them. If it's not true. For 15 years, mga kababayan, I fought Smartmatic in and out of the halls of the Senate, in the Supreme Court, in the COMELEC, hindi ako kinasuhan. Out in the streets. 15 years yan. Ilang defamatory imputations ang pinagsasabi ko, hindi ako kinasuhan. Dahil alam nila, good motives and truth is a defense. O ito, si COMELEC, kinasuhan din ba ako? Hindi. Gusto akong ipakulong ng Brillantes. Ayun, namatay siya. Nakalimot ang paghinga.
Dahil sa kakahabol sa akin na COVID. You see, mga kababayan, may direct causal relationship yung kanyang cause of death sa paghahabol niya sa akin kasi katatapos lang yun ng lockdown, lumabas siya, nakipag-meeting sa mga commissioner para idiin na pirmahan yung resolution na kasuhan ako. Ayaw na mga commissioner ng COMELEC. That's the truth. Ayaw na mga commissioner na pumirma doon sa resolution ni Brillantes. Pero ginigit ni Brillantes, kasuhan nyo na si Glenn Chong. Ayaw nga ng mga commissioners ng COMELEC, ni Abbas. Ni Abbas yun. Si Abbas yun. Ayaw nilang pumirma. Ayaw nila akong kasuhan. Hinabol, pinilit ni Brillantes. Ayun, nagka-COVID. Deadball. So may direct causal relationship. May direct causal relationship yung kanyang cause of death sa kanyang paghahabol sa akin to falsely accuse me. So kasi kung if I were making false statements, edi yung komisyon ni Abbas nagkaso na sa akin dati pa. Si Bautista. So, bakit hindi? Grabe yung so nababahala talaga yung mga tao dahil talagang yung in-expose natin dito. Dadayain talaga yung eleksyon natin, Ate Claire. Dadayain yan, sigurado ako. Yeah, ang tanong ni Senon Abanador, Attorney, bukas pagkaboto ba namin, pwede namin makita ang election returns ng ballot number namin? No, wala yan sa rules. Hindi nila pinapayagan yan. Sa final testing and sealing yung na-discover yun. That's a good point. That's a good point niya. Pwede ko bang matrace yung aking balota doon sa election return? Ay, sorry. Nag-slide yung phone ko. Pwede ko bang matrace yung balota ko doon sa election return? Hindi papayag ang electoral board. Ang sasabihin nila, wala yan sa resolution 11076 and 11098. Wala yan. Hindi pinapayagan nila yan. So sino lang ang makakakita niyan? Well, this anomaly was discovered by accident dahil tinignan nga nila John Lee. In all other precincts na nag-final testing and sealing, hindi nila ginawa yan. Dito lang sa presintong 240. Barangay Santo Niño, Butuan. Pero after election tomorrow dyan sa Pilipinas, anong oras ba natatapos? Alas 7 ng gabi? Alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi. So ang makakakita ang magbibilang ng boto, syempre, alam natin na si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto dahil calibrated na yan. Pero ang gusto malaman ng ating mga kababayan, doon sa mga precinct na yon, yung electoral returns, sino ba ayun makakita? Poll watchers, mga kandidato, paano ba? Yes. Ganito yan, Ate Claire. Okay. After bumoto yung mga tao, after bumoto ang mga botante, i-close yung poll. Meron yung pipindutin, close the poll. After that, count the ballots or count the votes. So, pag pinindot mo yung count the votes, that's when the cheating happens. Or even before that. Or at the moment na pinindot mo yung count the votes, that's when they wrongfully count the votes. Mali na yan. Then, print 8 copies of election return. First 8. Kasi 30 yan. First 8 copies, then transmit, then print 22 copies. Basically, yun. Close the poll. Okay, voting the whole day. And then from 5 a.m., senior citizens, bumoto na kayo para hindi mainit. It's good for your health. Anyway, maaga naman kayong gigising. So, might as well use the opportunity para ma-unclog yung presinto, marami pang makakaboto. By 7 o'clock, yung mga nakapila pa, within a radius of 20 meters ata yun, they are allowed to vote, even if lumagpas ng 7 o'clock. Basta nakapila ka. And then that EB will go out, ililista yung pangalan, and then they will call one by one. Pero after that cut-off, wala na, hindi na pwede. So after that, close the poll, pindot si teacher ng close the poll, count the votes, so dito na yung daya. Then print election returns, 8 copies. Then transmit, then print 22 copies of election returns tape. Then pagkatapos ng print, audit log. Then shut down. So yun. Okay. So, 1 copy of the election return, ipopost yan doon sa pintuan ng presinto for everybody to see. So, ipopost yan doon. All the rest, meron yang designated majority political party, minority political party, meron yan. Local, national. So, meron yang copy. Tapos yung final copy, yung isang copy, doon sa loob ng makina, i-retain yan. If I remember right. So, pero, paano?
lahat ng copies na yan, daya na yan, dinaya na yan, even before you press the count the votes. Of course, ang makina lang ng bibilang, hindi natin nakikita, hindi natin na-verify eh. Yeah, so if that's the case, anong hakbang na pwede talagang gawin ng mga kandidato? Let's say, kunyari ako, makandidato ako ng councilor lang, o kunyari, dyan sa presinto na yan. Pwede ko bang, if I have the capacity, maglalagay ako ng 2 tao dyan, o sige, pwede bang tanungin yung mga tao, parang exit poll na, o sino binoto mo? Pwede bang ganun? Yes. Exit poll is allowed, but you have to follow certain guidelines kasi merong guidelines ang COMELEC niyan. Ginawa ko na yan noong 2013. Okay. They can do that. Pero yun na nga, Ate Claire, sasabihin ng COMELEC, it is not scientific. It is not reliable. Pero kung tatanungin niyo ako, paano natin malulusutan yung daya? Yeah. Ibuhos nyo yung boto nyo sa kandidatong gusto nyong ipanalo. Like for example, mayor. For example, in Lapu-Lapu City, 3 silang tumakbong mayor. Siyempre, isa napupusuan mo, napupusuan ng kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo. Go out and tell them to go out and vote. Iboto natin, ibuhos natin yung boto para sa kandidato natin. Kasi nga, ang sinasabi ko sa inyo, palagi Ate Claire, ang cheating is not a zero-sum game. Hindi yan, example ha, ito. Example to doon sa kay Congressman Villafuerte. Kasi nag-forum kami sa Green Hills sa Club Filipino noong Friday. Ikwento ko na lang to as an update. Dito tayo doon sa example. So, inimbitahan ako ng media forum doon sa Club Filipino sa Green Hills sa Friday. Kasi nga, sinisigawan ko na si George noong Wednesday. So, siyempre, na-attracted naman sila. Sige, punta ka dito. So, pumunta ako doon. Ang nandun ay one of the panelists I was one of the panelists. One din si former COMELEC chairman Winnie Monsod. Si Christian Monsod, si Winnie ang asawa. Si Christian Monsod, who is also one of the framers of our 1986 Constitution. A person I really greatly respect. So, nandun din yung Lente, nandun ang Ramfrel, nandun ang PPCRB. Although mga kakilala ko sila lahat, itong representative ng si Atty. Sirito, si Dr. Arwin, si Marcor Acol sa Ramfrel, kakilala ko yan sila lahat. So, nung pinag-present ako doon, it's in my YouTube account. Nilagay ko yung video na yun. 1 hour and 23 minutes ata. So, pinag-present ako doon. Pinakita ko muna yung transmission. So, tinanong ako ni Christian Monsod, ni Chairman. Sabi niya, may pinakita kang ebidensya na bago ba ang resulta. Sabi niya, yung transmit at yung election return, sabi ko, as far as the congressman is concerned, yun lang ang chinek ko, nagtugma. But as for the rest of the candidates, hindi ko na chinek. Kasi interesado lang ako as congressman. Sabi niya, walang daya doon. Sabi niya yun, walang daya doon. But you cannot say that because isa lang ang tiningnan ko. I did not look at the president. Imagine, president, vice president, 12 senators, congressman, governor, vice governor, sanggunian. Marami yan. Isa lang ang tiningnan ko. So yung akin lang, as far as I see, walang discrepancy. Pero I cannot say for the rest of the candidates. Ito na, hindi siya kumbinsido doon. But nung dumating na ako doon sa kay Congressman Villafuerte, yung pinakita ko na binawasan si Congressman Villafuerte ng makina ng 200 at dinagdagan si Congressman Bordado ng 200, ito tanong niya, ilan ba boto ni Villafuerte sa election return? So, akala niya hindi ako prepared. Meron ako slide na hindi ko pinakita doon sa video. Hindi ko pinakita yun sa video. Kaya sinabi ko, marami pa ako dyan. Hindi buo yan, yung 1 hour and 47 minutes. Hindi yan buo. Tinago ko pa yung iba pa. Kasi, banggaan kami ng COMELEC, meron pa akong mga pasabog na iba. Something they are not probably aware. So ito na. Pinakita ko sa screen. Sabi ko, ang boto po ni Congressman Villafuerte ayon sa makina ay 11,000. Sabi niya, ilang boto ni Villafuerte sa recount, sa tribunal, HRT? Sabi ko, 24,000. Sabi niya, 24,000 ang boto doon sa balota.
Sabi ko, yes, ito yun. Ang boto sa election return na sinabi ng makina, 11,000 lang. Sabi niya, o binawasan si Villaperte ng 13,000. Sabi ko, yes, 13,320 votes. 99 machines. Nagkonsabo yung 99 machines na yan. Binawasan siya ng 13,320 votes. Tapos ang kalaban, dinagdagan ng 7,780 votes. Tapos sabi niya, ito ang tanong ni Chairman Monson. So sino nanalo? Nanalo ba si Villaperte? Sabi ko, yes sir. Tingnan mo sa baba. Panalo dapat si Villaperte ng 737 votes. Ito yung kasong na-flip ang resulta dahil dinaya ng makina. Wala na siyang nasabi. Wala na siyang nasabi. After the forum, nilapitan niya ako. Sabi niya, sorry if I had to ask hard questions. Sabi ko, sir, it's all right with me. I'm prepared. Yeah. So, napakita ko talaga yun. Imagine, chairman na yan ng COMELEC. Ha? A very well-respected chairman ng COMELEC. A very well-respected reamer of the Constitution. 1987 Constitution, Christian Monson. So, napakita ko sa kanya. Ito yung example na si Villaperte dapat ang nanalo ng 737 votes. Klinip ng makina. Binaligtad ng makina. 99 machines pa lang ang pinag-usapan natin. At ito, Ate Claire, mga kababayan, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Palaging sinasabi ng COMELEC, hindi nadadaya yan dahil may random manual audit. Okay? May random manual audit. May inu-audit namin yan. Nandoon ang NAMFREL, nandoon ang Lente, nandoon ang PPCRB. Ito patunay ko sa inyo. Kung totoo ang random manual audit ng COMELEC pagkatapos ng halalan, inu-audit nila, binibilang nila uli. 700 precincts out of 100,000 precincts or 93,000 precincts. So, 93,000 precincts, magpili sila ng 700. Bibilangin nila uli mano-mano. Ito ang tanong ko. Kung nandoon ang Lente, nandoon ang PPCRB, nandoon ang NAMFREL, nandoon ang COMELEC, bakit hindi nyo nahuli yung dayaan sa distrito ni Congressman Villaperte? Yep. In 2019. Yun lang. Oh, ayan. Epektibo ba ang random manual audit? Hindi. Hindi epektibo ang random manual audit ng COMELEC. Ito, pag pinabubulaanan ko na sa inyong harapan. Nandoon ang COMELEC, nandoon ang Lente, nandoon ang NAMFREL, nandoon ang PPCRB, mga kaibigan ko yan. Pero, nahuli ba nila ang 99 machines na nagkaltas ng 13,000 votes kay Villaperte at nagdagdag ng 7,708 votes kay Bordado? Nahuli ba? Hindi. In 2013, yung lumabas yung digital line, nag-random manual audit din tayo. Nahuli pa? Hindi. Sino ang nakahuli? DOST. Oh. Ito yan, oh. Oh. So, ibig sabihin, ibig sabihin, mga kababayan, yung digital line, nakita nyo, di ba? May 2013 doon sa video. May linya na tumatagos sa upan at binoboto ng makina kahit hindi mo binoto. So, ito, na-flag ba yun ng Lente, NAMFREL, PPCRB at COMELEC? Hindi. Sino nag-discover? Yeah. Department of Science and Technology Technical Evaluation Committee. Bakit na-discover? Dahil binungkal nila yung 7 machines. They dismantled 7 machines and that's when they found out na, uy, bakit may lumalabas na linya sa balota? Doon sa balota ng botante, walang linya. Dito sa makina, yung picture, may linya. At binuboto ng makina yung hindi binoto ng botante. O na-discover dahil dinismantle ng DOST, Technical Evaluation Committee. And that's in the record of the Senate hearing. December 10, 2013, nag-hearing kami niyan. Nandoon yan, sila ang nagbulgar niyan. Hindi na-discover ng Lente, NAMFREL at PPCRB. So anong didiscoveryhin ngayon? Ng Lente, NAMFREL at PPCRB? Wala pa rin. Dalawang beses na yan, ha? 2013, 2019. Walang na-discover. So, attorney, may tanong dyan kanina, no? Na, ano, so, nakita natin, sa balikan ko yung kay John Lee, no? Sa testing and sealing, na talagang meron ng naka-program doon sa mga SD cards na yon, okay? Kung ano mang klaseng card na yon. Then, ang sabi mo kanina, kailangan i-boost natin ang boto sa ating kandidato na napupusuan. Paano yon? Kung, let's say, na-boost na natin,
pero nakakalibrate na nga doon sa SD card. Paano natin ma-counter yan? Good point, Ate Claire. Good point. Good point. Galing mo talaga. Binalik mo ako doon.